Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Sa ulo ng mga nagbabaga mga balita. Pasada Balita. O Bicol Party List Representative Zaldico nagbitiw na bilang kongresista World War. Sa pagitan naman ni Senador Escudero at dating Speaker Romualdez Sumiclam. Pasada Balita. Dating PNP Chief Azurin itinalaga bilang Special Advisor ng ICI. Ilang sangkot sa flood control scandal pinakakasuhan na. Pasada Balita. Rice importation ban pinalawig pa ni Pangulong Marcos ng 30 araw. Pasada Balita. Arrest warrant laban kay dating PCSO General Manager Garma at 4 na iba pa inilabas na ng korte. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, BIR nakakolekta na ng halos 3 bilyong pisong buwis mula sa digital services. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, dating Agriculture Minister ng China sinintensyahan ng death penalty. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, hepe ng Philippine National Volleyball Federation pinuri ang fans dahil sa matagumpay na FIVB Men's World Championship. Pasada Balita. Makinig sa ating balitang pangkalusugan. Paano nga ba maiiwasan ang impacho? Ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Gladys Reyes nag-viral dahil sa paghingi ng paumanhin sa mga nasampal niyang extra sa eksena ng isang teleserye. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes na. Ngayon po ay huling araw sa buwan po ng Setyembre, September 30, 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Banez. Pasada Balita. Sa oras na 6 na sandali, makalipas po ang ika-6 na ng umaga. Sa detalye nga po ng mga pumapasadang mga balita. Pasada Balita. Nagbitiw na sa pagkakongresista si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Ibinahagi ni Ko sa kanyang Facebook page ang liham na kanyang ipinadala kina House Speaker Faustino Boji III at House Committee on Ethics and Privileges Chairman Jonathan Clement Abalos o JC Abalos. Ayon kay Ko, ginawa niya ang lahat para magampanan ang kanyang tungkulin para sa mga Pilipino at aminadong masakit para sa kanya ang magbitiw sa pwesto. Idinagdag pa ng kongresista, tinimbang niya ng mabuti ang kanyang desisyon
at isinaalang-alang ang ikabubuti ng kanyang pamilya at mga taong patuloy niyang pinaglilingkuran. Iginit din ni Ko na nakatatanggap na siya ng banta sa buhay maging ang kanyang pamilya, kaya't mabuting magbitiw na lamang siya sa pwesto. Pasada Balita. Nirecall o binawi na ng PNP Police Security and Protection Group ang 5 pulis na nakatalaga bilang protective security ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Kinumpirma ito mismo ni PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo kasabay ng paglilinaw na SOP o Standard Operating Procedure na ng PSPG na i-recall ang mga pulis kapag nasa labas ng bansa ang kanilang VIP. Wala rin anyang impormasyon ng PSPG kung saang bansa nagtungo si Ko. Isa ang dating kongresista sa mga pangunahing inaakusahang dawit sa kickback o pangungurakot sa bilyong-bilyong pisong pondo ng manumalyang flood control project ng pamahalaan. Pasada Balita. Inakusahan naman ni Senador Francis Cheese Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez bilang pasimuno sa paghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa privilege speech ni Senador Escudero kahapon, sinabi nitong ginamit ni Leyte 1st District Representative Romualdez ang for later release funds para matuloy ang impeachment laban kay VP Sara. Sa pilitan anyang pinapirma ng dating leader ng Kamara ang mga kongresista sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo dahil kung hindi anya lalagda ang isang mambabatas ay hindi ilalabas ang FLR nito. Naniniwala rin si Escudero na kaya siya ang tinatarget sa issue ng manumalyang flood control projects ay dahil siya ang sinisisi naman ni Romualdez sa pagkakatanggal kay Zaldico bilang House Appropriations Committee Chairman. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Ito ang bahagi ng privilege speech ni Senador Francis Cheese Escudero. Pasada Balita. Pinasinungalingan naman ni Leyte Representative Martin Romualdez ang pahayag ni Senator Francis Cheese Escudero sa kanyang privilege speech na siya ang pasimuno sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Speaker Romualdez, hindi expose kundi isang DDS script ang mga naging pahayag ng senador. Wala anyang katotohanan at ang mga luma at paulit-ulit na akusasyon laban sa kanya na matagal nang nakikita sa mga troll pages at mga posts sa social media. Naniniwala si Congressman Romualdez na umiiwas lamang sa seryosong katanungan ang senador at hindi ipaniliwanag ang sarili mula sa mga aligasyong may kaugnayan sa flood control project. Malinaw para kay dating House Speaker Romualdez na ang talumpati ni Senador Escudero hindi tungkol sa pananagutan kundi para isulong ang pansarili nitong ambisyon. Git pa ng kongresista, pagpapakita ng katapatan at serbisyo kay VP Sara ang naging pahayag ng senador at para iposisyon ng kanyang sarili bilang kaalyado ng Vice Presidente para naman sa 2028 elections. Nangako naman si Congressman Romualdez na patuloy siyang makikipagtulungan sa bawat patas na investigasyon dahil walaan niya siyang itinatago at kung tunay na pananagutan ang hinahanap ng senador,
dapat sa presinto na siya magpaliwanag. Pasada Balita. Aringin din ang ginawa ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang mga paratang ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap siya ng pera mula sa illegal na sugal. Iginiit ni Romualdez na pure fiction o guni-guni at gawa-gawang kwento lamang ang mga sinasabing male-maleta na naglalaman ng pera o kickbacks mula sa illegal gambling. Ipinunto ng kongresista na dating leader ng Kamara ang kawalan ng ebidensya hanggang sa ngayon kaugnay ng nasabing akusasyon. Madali naman anyang magturo o mag-imbento ng issue. Idinagdag pa ng mambabatas, ikinalungkot din niya na si VP Sara pa ang nag-akusa na inimpeach ng Kamara dahil sa sinasabing maling paggamit sa pondo ng taong bayan. Nananawagan naman ang mambabatas o kongresista mula sa Leyte na huwag paniwalaan ang mga alegasyong walang batayan mula sa mga taong sinasabing nawala na ang kredibilidad. Pasada Balita. Samantala, may isang senador nagpahayag ng katapangan, hindi natatakot sa dating House Speaker. Kita niyo mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Hindi daw natatakot kay dating Speaker Martin Romualdez si Senator Rodante Marcoleta. Itiniyag ni Senator Marcoleta sa gitna na rin ng paglantad ng surprise witness na dinala ni Marcoleta sa Senado sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na si dating Philippine Marines Technical Sergeant Orly Regasa Gutesa, kung saan isiniwalat ito na naging tagabuhat siya ng basura o milyong-milyong halaga ng pera na nasa maleta at ito inihatid sa bahay na nagbitiw na si Congressman Saldico at maging kay Romualdez. Ayon kay Marcoleta ay isa lang ang layunin ng investigasyon. Ito ay ang matukoy ang utak ng manumalyang flood control projects. Sinabi pa ng senador na maaaring marami sa Senado ay takot kay Romualdez pero lilitaw din hindi siya kasama sa mga natakot na kongresista. Matapos kasing tumestigo sa Senado ni Gutesa ay bigla na may tinanggi na abogada na si Attorney Pichi Rose Espera na siyang nagnotaryo ng testimonya ng dating Pangulo. Pero sa privilege speech ni Marcoleta, pinakita niya sa plenary ang pagkakapareho ng dokumento at sinumpa ang salaysay ni Congressman o ni Gutesa at ng isa pang dokumento na pareho ang impormasyon na pagkakanotaryo ng abogada. Nagwanta naman si Marcoleta nung kung tatalikuran ng abogada, ang kanyang pirma ay mapipilitan siyang i-prosecute at ipadisbar ang mga ito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Pilometodong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Tapos ang karahasan sa anti-corruption protest noong Setyembre 21, PNP pinagtibay ang commitment sa rule of law at pagbibigay suporta sa youth rehabilitation. Pinaman natin ang kabuang detalye ihati di Patrol 17, Chopel Peleño. Pinagtibay ng pambansang pulisya sa ilalim ng pamumuno ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang commitment na ipatupad ang due process, accountability at kaligtasan ng komunidad matapos pakawalan ang 55 minor de edad at 25 adults na inaresto dahil sa karahasan sa kasagsagan ng kilos protesta kontra korupsyon noong Setyembre 21. Alinsunod aniya ito sa direktiba ng Malacanang na pagtibayin ng hustisya, palakasin ang interagency collaboration at isulong ang community-based initiatives upang maiwasan ang krimen. Binigyan din ni Nartates na bagamat mahalagang matiyak ang accountability, kinikilala rin ng PNP ang pangangailangan ng rehabilitasyon at paggabay lalo na sa mga minor de edad. Kaugnay naman sa isasampang kaso sa mga inarestong adult protesters, inatasan ni Police Lieutenant General Nartates ang mga investigador na makipag-ugnayan sa prosecutor's office para tiyaking dokumentado at maayos na maisasampa ang mga kaso at ebidensya. Lain nito na maiwasan umano ang dismissal ng kaso at masigurong mapananagot sila sa batas. Nanawagan din ang acting PNP chief sa mga magulang, guardians, local officials at mga leader
ng komunidad na maging aktibo sa paggabay sa mga kabataan, tiyakin na nasa ligtas silang pamumuhay at environment, at ipabatid ang mga positibong bagay na makatutulong upang mas maging responsableng mamamayan ang mga kabataan. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa detalye ng iba pang headlines, itinalaga ng Malacanang si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Kasunod na rin ito ng pagbibitiw sa pwesto ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa Office of the President, sisimulan ni Azurin ang tungkulin nito matapos maplansya ang ilang personal at administrative arrangement. Nagpasalamat naman ng Malacanang kay Mayor Magalong sa naging kontribusyon nito sa pagpapanatili ng integridad at kredibilidad ng ICI. Tiwala ang administrasyon na magagamit ni Azurin ang kanyang karanasan bilang dating hepe ng PNP at pamumuno upang higit pang mapalakas ang mandato ng ICI na isulong ang transparency at panagutin ang mga gumamit ng pondo ng bayan sa maling paraan. Pasada Balita. Welcome naman para kay House Infrastructure Committee o Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pagkakatalaga kay Independent Commission for Infrastructure Special Advisor na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Ito'y matapos nga italaga ng Malacanang si Azurin bilang ICI Special Advisor at Investigator sa issue ng palpak at maanomaliang flood control projects kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kay Congressman Redon, umaasa silang magagampanan ni Azurin ng mahusay ang pagtulong sa ICI sa pagbubuo ng matitibay na kaso laban sa lahat ng personalidad na sangkot sa korupsyon sa pondong para sa flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura. Una nang itinigil ng Infracom ang kanilang investigasyon o sinuspindi ang investigasyon upang bigyang daan ang isinasagawang pagbusisi ng komisyon. Pasada Balita. Samantala, pinakakasuhan ng ICI sa Office of the Ombudsman si dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ilang opisyal ng DPWH Region 4B at SunWest Incorporated. Augnay ito sa sinasabing palpak na flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 289 million pesos sa Nauhan, Oriental Mindoro kung saan napag-alaman na ang mga steel sheet pipes na ginamit may habang 2.5 hanggang 3 meters lamang sa halip na 12 metro batay sa kontrata. So substandard. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, kabilang sa inirekomenda nilang kasuhan sina DPWH Regional Director Gerald Pacanan, Seso III, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Ruben Santos, Construction Division Chief Dominic Serrano, at SunWest President Aderman Angeline Alcazar at iba pa. Inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na tukuyin kung may posibleng paglabag ang mga nasabing individual sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation at falsification sa ilalim ng Revised Penal Code, Government Procurement Reform Act at Code of Conduct for Public Officials and Employees. Nilinaw naman ng ICI na magsusumiti pa sila ng mga karagdagang ebidensya sa loob ng 15 araw upang makatulong sa investigasyon at matiyak ang integridad ng pondo ng bayan. Pasada Balita. Samantala, mga banat ni Senador Marcoleta hindi pinatulan ni Senate President Pro Tempore Lacson. Pabalik si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. The best response to nonsense is silence. Ito niyab ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson matapos ang mga naging batikos laban sa kanya ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Git ni Lacson, turo sa kanya na isang matalinong tao na ang pinakamagandang tugon sa nonsense o walang saysay na mga pahayag ay katahimikan. Kaya bagamat si Lacson ang presiding
officers sa plenary session noong nag-privilege speech si Marcoleta at bumanat sa kanya ay hindi niya ito pinatulan. Inaprubahan lang na niya ni Lacson ang motion ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na i-refer ang talumpati ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa talumpati, ginitama ni Marcoleta na ang lagi raw pagpapatutsada sa kanya ni Lacson at pag-question sa kredibilidad na inirap ng testigo na si Orly Gutesa, hindi dating sundalo na manoy nagatid na maleta ng mga limpak-limpak na salapi sa bahay ni Congressman Martin Romualdez. Kinu-question din ang hindi raw pag-sentro ng Senate investigation kay Romualdez, samantalang tinuro na ito na Gutesa na niya'y mas matapang at mas credible pa sa karamihan ng mga senador. Sinabi rin ni Marcoleta na magulo ang takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee na iniimbestigahan ni Lacson. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa implementadong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantalang Manila Police District may paliwanag at paglilinaw kaugnay sa issue ng pagmamaltrato sa ilang mga menor de edad na inaresto noong September 21 rally. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Mariing itinanggi ng Manila Police District ang alegasyong minaltrato umano ang mga minor de edad at isang PWD na inaresto noong September 21 riot o rally. Tiniyak ni Manila Police District Acting District Director Police Brigadier General Arnold Abad na walang nangyaring torture, physical abuse o anumang pagmaltrato sa mga naarestong individual. Git ni General Abad, ang mga naarestong sangkot sa Mendiola riot ay binigyan ng disyenteng damit, masusustansyang pagkain at komportableng tuluyan na may aircon at 24-hour na security. Agad din niyang binigyan ng paunang lunas yung mga nagtamo ng sugat sa naturang kaguluhan at pinahintulutan din ang mga ito na magkaroon ng legal representation. Ito is Patrol number 5. Ayayo pa, kumpara sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Unang bugso pa lamang po yan ang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan at syempre na mga maiinit po na balita dito po sa Pasada Balita. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras, Engineer Juaner Contino, 25 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Oras po na 29 sandali makalipas po ang ika-6 na ng umaga sa ikalawang sigwada po ng Pasada Balita. Sa pagkakataon ito ay pag-usapan po natin, talakayin po natin ang issue po ng pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico o dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nasa kabilang linya po natin ang isa pong veteran election lawyer, walang dili iba na si Attorney Romulo Macalintal. Magandang umaga po, Attorney Mac. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po, John Ibanez, Attorney Mac. Good morning po, Attorney Romy Mac. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo. Salamat po, Attorney Mac, sa inyong pong pagpapaunlak sa aming pong himpilan at sa... isang malaking karangal ang maging bahagi ng inyong palatuntunan. Opo. Dahil po dyan batiin mo po muna namin kayo ng isang maganda lalaki po kayo, Attorney. Ganon din yung dalawa. Lagi naman kayong ganyan Maganda yan na na-maintain ninyo yan. Yan. Alright. Attorney Mac, doon na po tayo sa issue po dito po sa resignation po ni Congressman Zaldico bilang, of course, bilang kongresista. Ano pong basa po ninyo rito sa mga naging pangyayari kahapon?
Well, at least maganda rin naman at nag-resign na siya. No? Ayun naman na matagal ko nang iniisip yan na sana ako siguro kung ako yan, magre-resign na lamang ako. At hindi lamang si Saldico, kundi lahat ng mga kongresista o senador na medyo nababanggit dyan, ano, at saka medyo may mga ebidensyang lumalabas, siguro por delikadesa, dapat din magsipag-resign din sila, ano ha, o kaya mag-take ng leave of absence man lang para ipakita na hindi sila gagawa ng anumang bagay na baka maaari makagambala sa anumang mga investigasyon na ginagawa ng ahensya ng ating pamahalaan. Kaya yung kanyang pag-resign na yon, okay lamang yun, pero it does not mean to say na ligtas na siya sa mga umano'y anomalya na kanyang kinasasangkutan. Kasi dapat yung pag-resign na yon ay tuloy pa rin yung investigasyon at saka yung pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Pero tinitingnan ko lamang dito ay yung procedure ng pag-resign. Kasi siya ay siya yung party list siya. Kasi under the law ang member ang talaga namang tumatakbo diyan ay yung partido. Kaya dapat siguro yung kung sino man papalit sa kanya, linawin niyan na yung party list na kanyang kinasasangkot kinabibilangan, yun ang dapat maghain ng kaukulang notice sa ating House of Representatives. Na parang naiisip ko na dapat nag-withdraw siya ng kanyang nominasyon sa party list at yung party list ang magpapahayag sa House na nagbibitiw na yung kanilang nominee. Kasi nominee lang naman siya ng nasabing ako Bicol Party List. At saka yung pagpapalit sa kanya, dapat yan ay manggagaling din sa Commission on Elections. Kasi yung COMELEC, siya ang titingin kung sino ang papalit kay Saldico. Base doon sa original na listahan na isinumite sa COMELEC ng mga listahan ng mga nominees ng nasabing party list. Attorney Romy Mac, hindi ko lang makalimutan, hindi po automatic yung binabanggit na next in line dito sa kasong ito. Hindi applicable Hindi applicable. Because kung sino yung next in line dun sa listahan, hindi ko alam kung ilan ang pumasok sa Ako Bicol. Dalawa. Dalawa po. O yeah, kung dalawa. So yung first and second sila ang pumasok. Kaya yung number 3, yun ang dapat na magsasucceed sa kanya. Pero yung successor na yun, manggagaling yung sa Commission on Elections, gagawa ng proclamation ng COMELEC para, kasi sila nakakaalam kung sino ang nasa listahan. At sila ang mag-declare noon na itong nominee nito, ito yung magiging kapalit ni Saldico. Hindi yung manggagaling sa House, kundi yung manggagaling sa COMELEC. Kasi sila nakakaalam kung sino yung susunod na may karapatang mag-succeed sa nasabing position. Attorney Mac, linawin lang namin yung pangatlo, Ang iaangat? Ang iaangat. So magiging siya ang number 1, number 2 si Congressman Garbin. Ganun po ba? Hindi yung number 2. Hindi, ang mangyayari yung kung sino man yun, wala namang kinalaman kung number 1 o number 2 ka, pero siya lamang ang magsasucceed, sila ang aangat. Alright. Right. Ito naman ang follow-up question ko with your indulgence, Attorney Romy Mac. Ano po ang positibo at negatibong implikasyon sa pamahalaan per se ng resignation ni dating congressman ko? Well, at least ngayon wala na yung tinatawag nating problema nila kung maiimbita o hindi, wala na yung sinasabing interparliamentary courtesy na sinasabi nila, kasi magiging ordinary citizen na ngayon si Saldico, kaya madali na silang maimbita ng nasabi mga ahensya ng pamahalaan para siya ay matanong tungkol sa umano'y anomalya na kanyang kinasasangkutan. At maayos naman yan sa ating pamahalaan. Sa akin, puro mga positive yung mangyayari dyan, sapagkat medyo madali na para magkaroon ng kaukulang investigasyon sa nasabing kaso. Sa panig naman po ni dating congressman ko, ano po ang nakikita niyong positibo at negatibong implikasyon nitong kanyang naging hakbang, Attorney Romy Mac?
Well, maayos lamang sa akin yun dahil lang sa at least yung kanyang pagre-resign na yun, ay makapadali na. No, ha? At isa pa, yung ating pamahalaan ay hindi na nga mahihirapan sa nasabing investigasyon. At ang sinasabi ko nga lagi, ay dapat yan ay ginawa na noong pang-una. At dapat sana maging halimbawa yan para sa iba pang mga nasasangkot natin mga lawmakers na dapat ay sila rin mag-resign din. O kaya naman ay mag-take ng leave of absence. Ito lang nasabi. Yeah. Opo. Ay yung binabanggit ng ilan na mas mahihirapan na raw ang mga otoridad sa paghagilap sa kanya dahil siya isa ng private citizen. Lalo ordinary. nasa labas pa ng bansa. Oo, can you comment on that? Ay, hindi. Palagi ko, hindi naman yun. Ano? Wala naman ba kinalaman yun kung siya man ordinary citizen o kaya naman ay siya ay government employee. Ano, sapagkat ang pinag-uusapan dito ay yung kapangyarihan ng ating pamahalaan na siya ay hanapin. Ano, At pareho lang naman yun sapagkat ang kooperasyon ng ibang bansa naman, yun ang ating hinihingi para ang nasabing tao ay ating maipabalik dito sa Pilipinas. Opo. Whether you are a government employee o ikaw ay a private individual, madali lamang yun. Ano? At lalo na siguro dahil sa ikaw ay private individual na lamang ngayon, palagi kayo mas madali yun na magkaroon ng pagkakataon ng pamahalaan na siya ay pahanap sa ibang bansa. Alright. Attorney Mac, siyempre kung makikinig din yung mga ibang mga nasasangkot po dito po sa ibang issue na sila po ay mag-leave of absence or resign, lalo doon sa mataas na kapulungan, di ba? May matitira pa ba, Atty. Romy Mac? Hindi naman sa ganun. Kung may matitira. I mean, magugulo po ba? Sabi nga ni Senator Lacson sa kanyang ibang mga statements, more than mga 67 daw ang involved pa yan. Marami-rami na yan. Pero kung sinasabi ng lahat ay may mga insertions na ginawa o may involvement, siguro naman dapat din malaman natin kung sino ba yung mga kongresista na involved dito. At kung kinakailangan nga, dapat lahat yan. Kung kailangan mawala ang lahat. Wala Marami naman. Oo. Pagkakataon na natin, Atty. Romy Mac, na pumalit muna sa kanila. Naku, mahirap bumalik ngayon dyan kasi napaka hindi maganda ang larawan ng ating legislatura. Sa paningin ng taong bayan, no? At hindi po ba maapektuhan, Atty. Romy Mac, sorry with your indulgence, hindi po ba maapektuhan ang dalawang kapulungan kung sakasakaling gawin nila yan? At baka magulo ang baraha, lalo kapag may mga kung may nag-resign, kukulangin ang mga mambabatas. Yun ang hindi bali kung ano man mararamdaman ang nasabi mga mambabatas, basta kailangan maging maligaya ang taong bayan. Palagay ko naman magdiriwang ang taong bayan kung talagang ang mga yan, yung mga involved talaga ay magsisipag-resign o kaya mag-take ng leave of absence. Anyway, kung magsisipag-resign naman yan, wala naman tayong problema kasi pwede pa naman magkaroon ng special election. At sa special election na yan, magkakaroon tayo ng pagkakataon na tahiwatig na talagang kailangan natin ng pagbabago. At kung magkaroon tayo ng special election at the same kind of people ang ihahalal ng taong bayan, ay talagang wala na mangyayari sa ating bansa. Pero kung may naniniwala, kung sakaling magsisipag-resign ng mga yan at magkakaroon ng special election, ay baka naman taong bayan ay magising na yung mga talagang mga botante natin ay bumoto na ng tamang-tama at hanapin ang mga taong nararapat na maglingkod sa ating bansa. May panahon po ba at may karampatang budget ba para dyan sa sinasabi niyong special elections na yan, Atty. Romy Mac? Assuming na magkaganon nga. Kung gagawin nga ng mga mambabatas. Budget, na sinasabi niyong budget. For special election. Ang dami nating pera. Nasaan po? Nasaan? Ang dami nating pera. Kahit anong, sabi ko nga talaga ang bansa natin napakadaming pera. Taon-taon, ninanakawan pala. Hindi na uubos ang pera natin. Magkano na lamang ilang bilyon lang naman ang gagastusin dyan sa halalan. Kung bilyon-bilyon ang nagagastos na hindi natin kung ano-ano lamang napapunta sa kanila,
ay walang dahilan para hindi magkaroon ng budget para sa isang special election Bagay. para mapalitan ang mga tao yan. Kasi sa ilalim naman ng ating batas, at ito ay may desisyon naman ng Korte Suprema, very recently lamang, ang sabi ng Korte Suprema, ang COMELEC ay pwede mag-hold ng special election pagka nagkaroon ng vacancy sa ating Kongreso. At hindi kinakailangan ang isang batas para gumawa ng nasabing special election. Yun ang maganda rito sa nasabing provision na ito. Kaya ako'y natutuwa sapagkat at least magkakaroon ng pagkakaroon taong bayan na tingnan talaga kung sino yung mga mambabatas na involved sa nasabing mga anomalya. At yung pa nga pala, meron din kaming yung aking kasing tawag dito, yung petition ko sa Korte Suprema tungkol sa barangay election. Alam niyo naman, di ba, nag-file ako ng petition. Nakapending pa. Nakapending pa yan. Meron dyan nag-file ng intervention na mga 51 punong barangay at saka yung liga, yung pinaka-national president ng liga ng mga barangay. At sila ay inu-oppose nila yung aking petisyon. Sabi nila, in the petition ko ay hindi dapat na pagbigyan at kailangan daw mapospon talaga ang halalan. Itong mga intervenors na ito, nag-submit sila ng mga resolution at mga special powers of attorneys na notaryado. At alam ba ninyo kung sino nagnotaryo? Sino po? Sabing mga resolutions. Opo. Yun ding Attorney Espera. Ha? Yung nag-deny? Yes, na nag-deny na siya Inotarize umano ang nagnotaryo nung nasabing affidavit ni Mr. Gutesa. Aba. Kaya nung makita namin na nagkaroon ng ganyang denial, naghain na kami ng isang manifestasyon sa ating Korte Suprema. Ihahain namin yun ngayong umaga na gusto naming ma-verify kung itong mga 51 mga sworn statements na isinumite noong Liga ng mga Barangay at mga punong barangay na oppose, ano bang Tagalog sa nag-oppose? Against. Kumokontra. Na kumukontra Tumututol. sa aking petisyon. Yung gusto kong maimbestigahan kung ito rin yung nasabing notaryo, publiko, notary public, na nagnotaryo nung affidavit nung si Mr. Gutesa. Kaya yan ay malaking palaisipan ngayon sa akin. Bakit mayroong kulang-kulang 100 na mga documents ito na notaryado ng nasabing the same Attorney Espera? Gusto ko malaman ngayon sa ating Korte Suprema, malaman kung siya mismo, yun ding abogadong iyon, na nasasangkot doon sa pagkakanotaryo ng affidavit ni Mr. Gutesa, ang nagnotaryo nitong mga sworn statements na ito na isinumite ng mga taong ito, mga punong barangay at yung national president ng Liga ng mga Barangay na tumututol sa aking petisyon. Right. Update nyo kami, Atty. Romy Mac, para Yes, ikaw ay maipatawag sa kinaukulang investigasyon, yung taong yan. Yes, kanito. Maganda kasi nagtaka nga kami. Sabi ko, bakit? Kasi yung pirma no notaryo publiko dito sa mga sworn statements na ito ng mga tumututol sa aking petition, yung pirma ng notary public Pareho. ay kapareho doon sa pirma noong notary public. Sekretaryo niya lang yun, attorney. Noong secretary lang. ni Gutesa. Oo. Right. Kaya magandang malaman din siguro yan. Kaya sabi namin sa Korte Suprema, siguro dapat tingnan nila ang bagay na ito. Alright. Attorney Mac, baka meron ka pang mga panawagan sa mga mambabatas, sa mga miyembro pala ng... Tanong natin muna bago with your indulgence, kuya. Sige. Attorney Romy Mac, handa ka ba kung sakali Yan. na maihalal ng tambayan kapag may nag-resign? Okay na ako sa ginagawa natin ngayon, yung ating programa dyan sa DWIC, na senior moments, saka itong mga ganitong pagkakataon na magkaroon tayo ng interview, okay na yun. Alam mo naman, senior na tayo. Medyo may edad na tayo, kaya
mahirap na. Gently na lang muna, Tony Romy Mac. Gusto kong maayos ang ating pamumuhay. Bawas sa stress yun. Habang medyo, ngayon wala tayong masyadong stress. Alright. Magse-79 na tayo. Kaya kailangan, relax na lamang. Relax. Tama naman yun. Alright. At tumulong na lamang tayo sa ating pamahalaan. Alright. Siguro yung dapat nating gagawin tayong lahat, lalong-lalo na itong panahong ito na talagang medyo magulo ang ating bansa dahil sa mga nangyayaring ito. Pero at least naman kahit yung kaguluhan naman yan ay at least nag-i-expose ng mga kalokohan o mga anomalya na nangyayari sa ating pamahalaan, ay at least kahit paano ay nagkakaroon ng pagkakataon taong bayan na malaman ng katotohanan. At siyempre, kailangan sa darating na halalan ay talagang pag-aralan natin kung sino talaga ang ating ihahalal. Alright. Marami pong salamat, Attorney Mac, sa inyo pong oras at magandang umaga po. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo, ha? Ay, marami rin salamat sa inyong dalawa. At again, isang karangalan maging bahagi ng inyong palatuntunan. Salamat po, Tony Salamat Romy po. Mac. At dinay mo na kaagad yung pagtawag namin sa iyong Senator Congressman. Thank you, sir. Good morning. Good luck. Ingat po. Ingat. First time ko lang kayo, una kong pinagsabihan nung nasabing issue tungkol sa nasabing notary public. Sige Alright. po, Attorney. Thank you po. Salamat po. Thank Ingat. you. Okay, bye-bye. Alright, si Attorney Flash report yun, Romulo Makalintal po yan, isa pong veteran election lawyer. O, Flash ayan, report yun, ha? Narinig po ninyo, ha? Siya rin pala, no? Aalamin. Oo. Di ba? Malaking bagay yun, ha? Oo. Kung sakasakali. Ilan yun? Ilan yung binanggit? 100 plus, eh. 100 plus ba? Oo, yung sinasabing liga ng mga barangay na nag-o-oppose. Mm. At ang, ewan ko pero kailangan ko bang banggitin sa erito? Kasi baka ipatawag ako sa Senado, eh. Sa Kongreso, eh. Wala pa naman ako magagandang damit para maka-attend sa ganun. Baka sa gate pa lang, harangin na ako. Anyway, malaking balita yun, ha? Yung binabanggit ni Atty. Romy Mac na kauna-unahan sa himpilan sa programa natin na kailangan bantayan at masusing pag-aralan ng Korte Suprema kung iisa nga yung abogadong nagnotaryo kay Gutesa at dito sa mga nag-o-oppose sa kanyang panukala. At yung kanyang panawagan na mag-resign? Lahat. Lahat? Ang sinasabing sangkot. May matira nga kaya, no? Meron naman. Sa Senate, siguro meron. Meron naman. Mas lalo sa Kongreso. Kongreso. Kasi hindi Marami naman yun. nilahat, eh. Kasi kung binabanggit ni Senator Lacson na lahat ng 19 Congress sa Senator, hindi naman lahat ng nasa 19th, nasa 20th. Oo. Yung nasa 19th naman ng Congress, karamihan, pasok sa 20th Congress. Diba? Yun ang nakakatakot yung sa Kamara. Abangan natin, tanong, yung... ang tanong, kakagat pa sila sa panawagang mag-resign? may aapela. Yung mga bumoto sa amin. Yun ang sasabihin ko na lang. Paano na lang yung mga milyong-milyong mga botante diba? na paglilingkuran? Mga nagmamahal at nagtitiwala Yan. sa aming mga residente ng aming nasasakupan. Yan! Paano na lang sila? Paano na ang distrito ng... Diba? magugulit na lang si Rudy. Rudy, Rudy. distrito. Akala ko si Eddie. Hindi. Sino si Eddie? Sino Eddie yan? Eddie kami. Siya ito, sumisenyas na po si Congressman Wenner Contino mula po sa distrito ng Spratly Islands na ibinoto po ng mga isda. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ilang mga paalala oras. Ping isang minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 7. Sa detalye ng iba pang mga pumapasadang mga balita, palalawigin pa ng Department of Agriculture ng 30 araw ang import ban sa bigas. Ito ang kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ang pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ang naturang ban. Bukod dito, inihayag din ni Secretary Laurel na posible pang i-extend ang pamahalaan hanggang sa katapusan ng taon ang ban sa naturang produkto pero nakadepende pa niya ito sa sitwasyon. Samantala, kaugnay naman sa isyu na muling pagbagsak ng presyo ng palay, tiniyak ng kalihim na tinutugunan na ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng paglalabas ng executive order para sa pagbabawal ng imported rice sa mga lokal na pamahalaan at mga tanggapan ng gobyerno. Posible ring itaas ang taripa sa bigas matapos ang import ban at maglalabas ng EO para sa floor price sa palay. Approved in principle na rin anya
ang emergency procurement para sa palay at para sa renta ng mga bodega upang makabili ng mas maraming palay sa mga lokal na magsasaka. Pasada Balita. Sa detalye na iba pang headlines, naglabas na ng arrest warrant ang Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 laban kina dating Police Colonel at GM Royina Garma at retired Police Officer Edelberto Leonardo dahil sa kasong murder at frustrated murder. O dito ay pinag-utos din ng Mandaluyong City RTC Branch 279 ang pag-aresto kina Jeremy Kausapin alias Tox, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nelson Mariano. Kinasuhan ng murder at frustrated murder ang mga nasabing individual kung saan non-bailable ang lahat ng naturang kaso. Nabatid na kapwa pinaratangan ni Mendoza sina Garma at Leonardo bilang mastermind o utak sa pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Si Garma naman ang nagbunyag na ipinatupad ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Davao Template o Reward System para sa mga pulis na atasan sa pagpatay sa mga personalidad na kabilang sa drug list. Pasada Balita. Samantala, dalawa sa mga kaanak ng mga nawawalang subongero tumanggi sa iniaalok na 1 million pesos na areglo. Pag-uulat mula kay Patrol 24, Jun Samson. Nanindigan at hindi magpapatinag ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero sa kabila ng hirap na kanilang dinaranas sa nagpapatuloy na preliminary investigation sa kaso. Ayon kay Ederlin, kapatid ng isa sa mga sabongerong si Edgar Malaka, kahit maapektuhan ng kanilang trabaho ay magpapatuloy sila sa pagdalo sa mga pagdinig hanggang sa makuha nila ang hustisya. Samantala, sinabi naman ni Maria Teresa na asawa ni Nerio Anticristo, hangad nila na mapanagot ang mga nasa likod ng krimen kung saan naniniwala pa rin sila sa proseso ng batas. Kapwa inamin din ng dalawa na una na silang inalok ng higit 1 milyong piso para hindi na ipursige ang kaso. Iginit din ng dalawa na mas nanaisin nila na makitang nakakulong ang mastermind at mga kasabwat sa pagkawala ng mahal nila sa buhay kumpara sa pagtanggap ng areglo. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, tinatayang 18 milyong pisong halaga ng kontrabando nasabat sa magkakahiwalay na anti-smuggling operation ng Western Mindanao Naval Command sa Basilan at Sulu. Detalye nagbabalik mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Umaabot sa 18.7 bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa magkakahiwalay na anti-smuggling operation ng Western Mindanao Naval Command sa Basilan at Sulu. Sa report ni Commander Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., nasabat ng Naval Task Force 61 ang mga smuggled na sigarilyo sa Pandukan Island mula sa isang motorized boat. Kabilang dito yung 2.7 milyong halaga ng smuggled cigarette na naharang ng mga Navy personnel na sakay ng BRP Hermenegildo Yorong noong linggo sa bayan ng Haji Mutamad na may kabuang 440 master cases. Nasa pangangalaga na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang puslit na sigarilyo at nakatakdang wasakin. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ang nasabing hakbang ng pinaigting na operasyon ng Bureau of Customs para labanan ang smuggling sa bansa. Ito si Batal number 5. Ay, pa ko para sa implementado ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report.
Samantala, abiso po sa mga motorista, umarangkada na ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa ika-6 na sunod na linggo, bumaba ng 20 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina habang tumaas naman ng 90 sentimos ang kada litro ng diesel at kerosene. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang price adjustment maliban sa clean fuel na magpapatupad naman mamayang alas 4:01 ng hapon. Inihayag naman ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang dahilan ng panibagong dagdag bawas sa oil price ay bunsod ng tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular na ang pag-uudyok ng Amerika sa mga bansa sa Europa na tigilan na ang pagbili ng krudo mula sa Russia. Pasada Balita. Inilunsad ng Social Security System ang SSS Loan Light na isang groundbreaking micro-lending program katuwang ang Union Bank of the Philippines. Layon ang nasabing inisyatiba na magbigay ng accessible, secure at affordable credit sa mga milyon-milyong SSS members, lalo na ang mga madalas mabiktima ng tinatawag na predatory lending practices. Pinangunahan ni na SSS President at CEO Robert Joseph Montes de Claro at Union Bank President at CEO Ana Aboitiz Delgado ang ceremonial unveiling ng SSS Loan Light. Tampok sa naturang programa ang short-term loans na may tenors na nagtatagal ng 15 hanggang 70 araw upang matugunan ang urgent financial needs ng mga manggagawang Pilipino kabilang na ang mga OFW. Bahagi rin ng nasabing programa ng digitalization at financial inclusion strategy na makatutulong sa pagtiyak na maa-access ng mga miyembro ang credit nang hindi nabibiktima ng mga tinatawag na loan shark. Pasada Balita. At may lamang po para po sa mensahe mula po sa ating ama ng impila ng Chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras na eksakto yung punto alas 7 na ng umaga, narito po't ating pakinggan ang mensahe mula po sa ating ama ng impila ng Chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang. Happy food for thought. Let go of our expectations and we will experience less distress at the end of the day. It doesn't matter who's stronger, smarter, prettier, or richer. The only thing that matters is whether we are happy or not. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang maiksi, subalit malaman at makabuluhang mensahe mula po sa ating ama ng impilan, ang Chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada
Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita! Balikan na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita! Ako, Bicol Party List Representative Zaldico, nagpitiw na bilang kongresista. Senador Escudero at dating Speaker Romualdez nagpatutsadahan. Pasada Balita! Dating PNP Chief Azurin itinalaga bilang Special Advisor ng ICI, ilang sangkot sa flood control scandal, pinakakasuhan na. Pasada Balita! Pangulong Marcos, pinalawig pa ang rice importation ban ng isang buwan. Pasada Balita! Arrest warrant laban kina dating PSSO General Manager Garma at 4 na iba pa inilabas na ng korte. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalaan, BIR nakakolekta na ng halos 3 bilyong pisong buwis mula sa digital services. Pasada Balita! Sa balita sa ibayong dagat, dating Agriculture Minister ng China sinentensyahan ng death penalty. Pasada Balita! Balitang pambalakasan, hepe ng Philippine National Volleyball Federation pinuri ang fans dahil sa matagumpay na FIVB Men's World Championship. Pasada Balita! Nakararanas ka ba ng impacho? Oh, Alamin kung paano maiiwasan. Pasada Balita! at sa showbiz, Gladys Reyes nag-viral dahil sa paghingi ng paumanin sa mga nasampal niyang extra sa eksena ng isang teleserye. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita! Sa oras na 5 sandali, makalipas po ang ika-7 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga paksa ng mga balita. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang buong lalawigan ng Romblon matapos ang pananalasa ng bagyong Opong at Habagat. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pumalo na sa mahigit 11,300 individual o katumbas ng nasa 3,400 pamilya ang apektado sa nasabing probinsya na inilikas sa iba't ibang evacuation center. Maabot naman sa mahigit 14,000 kabahayan ang totally damaged mula sa 17 bayan. Apektado rin ang 53 classroom sa Romblon, kabilang ang 14 na tuluyang nawasak. Samantala, isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro. Ayon sa MDRRMO, sumampa na sa 30 kabahayan ang totally damaged at mahigit 260 na po naman ang bahagyang napinsala. Mayroon ding napaulat ng mga nawawala sa Mindoro Strait na patuloy pa rin pinaghahanap ng Philippine Coast Guard. Kaugnay nito, nanawagan naman ng dagdag na tulong mula sa national government ang pamunuan ng mga naturang lugar upang mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Pasada Balita! Pumalo na sa 53 ang bilang ng mga lungsod at munisipalidad na isinailalim sa state of calamity kasunod na epekto ng magkakasunod na bagyong Nando, Mirasol at Opong. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council, 29 sa mga ito ang mula sa Region 2, 21 sa Region 5 at tag-isa naman sa Regions 1, 6 at Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao. Idiniklara ang state of calamity sa mga lugar na ito upang mas maging mabilis ang paggamit ng resources ng pamahalaan para tulungan ang mga residente at mga lugar na labis na sinalanta ng mga kalamidad. Pasada Balita! Iba pang balita, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng college graduates sa bawat pamilyang Pilipino. Dahil dito, patuloy na nagsisikap niya ang kanyang administrasyon na palawakin ang scholarship programs at tugunan ang iba pang gastusin ng mga estudyante. Kung hindi man anya makapagtapos ng kolehiyo ang isang miyembro ng pamilya,
Mahalagang magkaroon man lang ng graduate mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa ganitong paraan, ayon kay Pangulong Marcos, matitiyak na may sapat na training o pagsasanay ang mga kabataan upang makumpleto ang kanilang edukasyon at magkaroon ng mas malaking tsansang makahanap ng trabaho. Pasada Balita. Palalawagin naman ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa bansa. Ayon sa Agriculture Department, ibebenta na rin ang 20 pesos sa bigas sa Masbate at Eastern Samar sa loob ng isang buwan kasunod ng pananalasa ng bagyong Opong. Anya, maaaring makabili ang bawat pamilya ng hanggang 30 kilo ng murang bigas. Bukod dito, magpapatupad din ng DA ng price freeze sa mga agricultural products sa bawat lugar na nasa ilalim ng state of calamity bunsod ng kalamidad. Matatandang halos 1 bilyong piso ang kabuuang pinsala sa sektor agrikultura, partikular sa dalawang nabanggit na rehiyon. Hiwalay ang nasabing price freeze sa ipinatutupad sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras na 7:00 makalipas po ang ika-7 ng umaga. Speaking of epekto po ng bagyo, atin pong alamin ang sitwasyon, of course, at kung ano na po ang update doon po sa mga lugar na nasa lanta po ng magkakasunod na bagyong Opong, yung habagat, itong mga nagdaan pang sakuna, no? Kalamidad. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, si Ginoong Junie Castillo. Magandang umaga po, Ginoong Castillo. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Sir Junie, Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, sir. Good morning, John. Good morning. Po, Sir Junie, kamusta po ang sitwasyon? Batid po namin, kayo po ay tama ho ba? Nag-ikot-ikot at bumisita po sa Masbate? Tama, John. No? Actually, pabalik ako. No? Ayun, kapabalik lang no? Galing sa Masbate. Ang tinignan kasi talaga natin doon, yung kung ano ang pangangailangan ng probinsya. And it looks like ang kailangan talaga doon ay yung restoration ng linya ng kuryente dahil halos lahat ng mga poste doon natumbahan din ang mga punong kahoy. So wala pong kuryente sa ngayon sa buong probinsya. Opo. So under state of calamity po sila, di po ba? Opo, nagdeklara na po ang gobernador doon ng state of calamity noong kasagsagan po. I mean right after no ng pagkatama ng bagyo dahil nakita na nga na mahigit 80,000 na mga kababayan natin doon. Actually, mga kababayan ko doon na nasiraan po nung kanilang mga kabahayan. So, taga Masbate po kayo sa Sir Junie? Tama po, taga doon po ako. So, ibig sabihin, alam nyo kung saan ang mga partikular na lugar na posibleng tinamaan mismo ng kalamidad, sir? Opo, doon kasi dalawa, out of the 21 towns, dalawa yung naglandfall ng 2 beses ang bagyong Opong. So halos para pong inararo ang buong probinsya nung malalakas na hangin especially. So initially, ilan po sa ngayon ang update ng mga kinailangang ilikas at kamusta na po ang lagay nila, Sir Junie? Doon po sa mga inilikas, sa ngayon kasi may marami na ang nakauwi. No? Kahapon we're just looking at Masbate City at saka Milagros that are maintaining din ng mga evacuation centers. While all the rest gusto na kasi talagang umuwi doon sa kanilang mga lugar. But then again, ang challenge doon ay dahil sira po yung mga kabahayan nila. So mga shelter kits po ang ating ipinamimigay doon kahapon. I'm just driving, I'm looking for the data nung eksaktong numero namin na binigay kahapon. Ang ibig sabihin, paano po ang naranasan nila? Kasi we understand na sa ibang lugar, bukod sa lakas ng hangin, sinabayan po ng lakas ng ulan. Ano po bang naging info ninyo sa naranasan sa Masbate, Sir Junie? Sa Masbate po, it's basically mga lakas po ng hangin. In fact, wala kaming napabalita na mga areas na binaha. No? It's really the wind. Hangin talaga. In fact, yung mga
bahay, karamihan doon lipad ng mga bubong. Tapos yung karamihan din, mga pinagsakan ng mga punong kahoy. And even yung naiulat nila na siyam na casualties, yung 8 doon, nabagsakan ng mga falling debris, karamihan kahoy at saka yung isa pader, mga ganon. So hindi po dahil sa baha doon. Okay. So, tama, siyam ang fatality dyan sa Masbate. So, ang total po ngayon, today, Sir Juni, nadagdagan pa ho ba? Yung doon kasi sa bukod doon, merong pang verify doon sa iyon. So, we're looking at baka tumaas merong, but then again, these are again for validation, no? As maya-maya po, magkakaroon ulit ng pagpupulong para dun sa mas pinakalitat po na numero. Alright, dun po sa bukod sa Masbate, ano po ang naitalaan yung mga sumusunod na lalawigan pa na talagang hinagupit nitong mga nagdaang kalamidad as of this moment, Sir Juni? Mga hard hit po. Opo. So, yung Opong, Opo. Ito sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at saka Blon po, no? Kasi Mimaropa din dumaan. So, Masbate area. Opo. Doon sa Mimaropa naman po, dumaan yung bagyong Opong. So, how about sa Samar po, Sir Juni? Doon sa Eastern Samar, no, in terms of, meron din Opo. yung extent damage as compared to Masbate and dito sa Europa. Mas kumbaga Minimal lang po ba sa Samar? minimal lang, oo. Okay. Oo. Although nag-preemptive evacuation karamihan mga low-lying areas nila, pero ito sa kanilang mga areas po. Opo. Nabanggit sa initial report na nasa more or less 41,000 families o mahigit 150,000 individuals ang apektado sa Masbate. Going back to Masbate, Sir Juni, nadagdagan pa po ba ito? Doon po sa kahapon kasi we were there na at that number, pero meron pa kasing mga areas, no, dahil hindi pa tapos the debris clearing, especially sa mga far-flung areas. So hindi pa namin kuha yung mga report doon sa mga lugar na yon. Kaya we expect po na itong mga in terms of houses, itong mga kababayan natin na apektado, hindi makabak. Ito. Okay. Sir Juni, how about po doon sa, kasi tama, no, under state of calamity yung mga lugar na yan. 100% na bang naibalik yung supply ng kuryente o let's say 70 or 80% kahit paano meron na silang supply? Kasi importante yung power supply para makapagbato sila ng info, at lalo kung wala namang kuryente, wala ring pagcha-charge ng kanilang mga communication device, di ho ba? Tama, no? Kung ang pag-uusapan natin ay yung Masbate, 100% po down pa yung mga electric companies doon. Oo, kaya ang ginawa ay yung mga standby at backup, no, ng mga ating mga backup communication facilities like yung ating mga Starlink, nagpadala na tayo doon. Sat phones. Yung ating naman pong mga electric cooperative, nagpadala na rin doon nung ang tawag ay Task Force Kapatid. Ito po yung mula sa iba't ibang electric cooperatives sa buong bansa ay nagpapadala ng kanilang mga tauhan at saka ng mga equipment din para tumulong doon sa restoration ng ating electric cooperative doon sa probinsya. Sir Juni, hindi po biro ang bilang ng mga naapektuhan. So, kailangan na po ba ng tulong ng national o kaya pa rin naman po ng mga lokal na pamahalaan? Kung specific po na Masbate, bumababa na po doon from the regional at saka hanggang sa national, bumababa na doon. As mentioned, not just for the restoration of the electric cooperative doon and the communication facilities and the clearing. So kakayahan yun, bumababa na from the national. Ganon din po dun sa ating mga food and non-food items. Mayroon na pong mga nag-replenishment na tayo doon dahil while hindi naman po kinulang at that time, nung nangyayari yon at saka right after,
Pero ang tinitingnan kasi natin, if prolonged itong walang kuryente, hirap sa linya ng komunikasyon, Tubig. and then, tubig, ganoon. So, nagre-replenishment na rin doon po ang ating, even the national government po. In fact, pumunta na doon ang mga different secretaries, no? Po. Sir Juni, opo. Yeah. Baka lang makalimutan ko po, ano ho ba ang pinakamatindi pong pinadapa, yung matinding nakaranas po ng epekto nitong bagyo? Yung infrastruktura po ba o yung sa agrikultura po ba? Kung numero po, Opo. Go ahead. sa Opo. kung yung mga nagdaan natin, halos doble po, no? If we're talking about 1 billion na damage, 980 million damage sa infra, doon naman sa agrikultura, ang running number na natin ay 2 billion po na worth of damage. Alright. Nababanggit niyo po na maraming infrastructure ang nadali at mga kabahayan. Kamusta po ang nagsisilbing evacuation center ng mga kababayan nating nabiktima, Sir Juni? Opo, doon naman sa evacuation centers, no, hindi natin even the reports, no, hindi natin nakitang kinulang doon sa evacuation center at saka mga sa pangangailangan inside the evacuation centers. Tapos dahil gumala na rin yung panahon, marami na rin yung nakabalik doon sa kanilang mga barangay. And then doon sa ang iba naman nakikitira sa kanilang mga kamag-anak at saka kapitbahay. Hindi yun ang nakita natin na kumbaga kakulangan. What we're looking at is yung restoration ng electricity, communication, and then yung damage to, especially yung mga light material houses. No? Kaya yun talaga yung ating ibinababa na tulong from the regional and national government. And then ganun din po, no, dun sa mga pribadong sektor na gustong tumulong. So yun din yung isang tinitingnan natin. If especially yung mga solar na mga powered Importante na mga electric fan, na mga ilaw, at saka ibang mga kagamitan that are solar powered. So malaking tulong po yun para doon sa mga sinalanta. Pati gamot pala, Sir Juni, importante kasi 'di ba kapag alam naman natin kapag ganitong may calamity after niya naka-pattern kasi yan 'di ba? After ng calamity may susunod naman yung pagkalat naman ng sakit 'di ba? Tama po, ano? That's part of the yung ating non-food items na water, mga medicines, mga hygiene kits kasama 'yon. At saka mga iba pa pong mga non-food items, no. Ito rin ang ibinababa natin, no, from the national government papunta doon. Like ang DOH natin, no, bukod doon sa kanilang preposition ng mga gamot, nagpapadala na rin ulit ng mga replenishment po. Opo. Sir Juni, baka meron pa ho kayong mga karagdagang panawagan o payo sa ating po mga kababayan at syempre yung mga nangangailangan pa rin po ng tulong at sa mga gusto naman pong tumulong. Tama po, no, dun sa ating mga kababayan na naapektuhan nito, no, rest assured na yung ating pamahalaan, we're here to support, no, whatever yung pangangailangan natin. And hindi lang po sa hanay din po ng pamahalaan, no, even the private sector are helping us out now. Malaking tulong po, no. Doon naman po sa mga nagtatanong, no, what augmentation kung gusto pong tumulong, no. Yung nabanggit ko kanina, no. Still yung food and non-food items natin, no. Yung mga dahil down po yung mga linya ng kuryente, as I mentioned, no, yung mga solar powered na mga kung ito ay electric fan man or mga ilaw or even yung mga generators, ganun po ang kumbaga pwedeng mai-augment natin doon. Pagdating naman dun sa paghahanda, no, we are dito sa national government natin, ang direktiba pa rin ng ating Pangulo, tuloy-tuloy, no, full mobilization ng ating mga response agencies para matugunan itong ating pangangailangan ng ating mga kababayan. And then sa mga kababayan din po natin, no, tuloy-tuloy din yung paghahanda natin, hindi porket wala pang bagyo o hindi naman tayo inuulan na,
dapat pong maging kampante. Tuloy-tuloy po ang paghahanda natin para po mas maging ligtas tayo lahat. Habang wala pang paparating na bagyo, mahaba-haba pa ang kumbaga ay preparasyon at para makabangon muli yung ating mga kababayan dyan sa Masbate. Marami pong salamat, Sir Juni. At from time to time, hingi rin po kami sa inyo ng mga karagdagang pang-updates kung meron pong mga karagdagang pang mga detalye pa. Salamat po, Sir Juni. Positive. Oo. Thank you, sir. John, maraming salamat, Drew. Apo, ingat po kayo, ingat. Good morning. Salamat po. Salamat. Si Office of Civil Defense spokesperson, Juni Castillo. Pasada Balita. Taga Masbate pala siya. Di bang bahagi ang Masbate? Luzon Bicol. pa ba? Bicol region. Luzon din. So, Bicolano. Pero halong Bisaya Bicolano dun eh. Tawag dun, ano yun? Bisacol? Bisayang Bicolano. Pwede ba sa area yun? Pwede. Grabe. Talaga. Hindi, naalala ko tuloy si Congressman, yung binabanggit mo kanina. Si Congressman ng anong lugar, yung bumoto sa kanya. Spratly. Ang tawag mo sa distrito mo, Fish District. Wow. Hindi First District, Fish District. Spratly, Fish District. Ang lalim. Tindi ka. Sige na, ikaw. Nakapagbalita na nga lang. Iniyak naman ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na hindi pababayaan ng pamahalaan ng Masbate matapos lubhang tamaan ng bagyong Opong. Tulad ito ng kautusan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalihim na pangunahan ng relief operations sa lalawigan at tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado. Batay sa ulat, umabot na sa mahigit 41,000 families o mahigit 150,000 individuals mula sa mahigit 400 mga barangay at mahigit 7,000 pamilya naman ang pansamantalang nasa 300 evacuation center. Sa ngayon, ipinamamahagi na ng DSWD ang mga naka-preposition na family food packs. Bukod dito ay natasan ng Pangulo ang ahensya na magpadala ng karagdagang 140,000 boxes ng tulong sa mga apektadong lugar ng bagyong Opong. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian, handa ang kagawaran na magbigay ng emergency cash transfer para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Pero ang problema, mukhang 100% pa rin, Kuyang Drew, ayon kay Sir Juni, na walang supply ng kuryente sa nasabing lalawigan. Pasada Balita. Isiniwalat naman ng Department of Agriculture ang mga ghost at hindi kompleto mga farm-to-market road projects sa dalawang probinsya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., natukoy ng kanilang ahensya na may dalawang maanumalyang proyekto sa Davao Occidental. Taong 2021 at 2022 pa anya ang mga naturang proyekto. Bukod pa rito, sinabi ng kalihim na mayroon ding isang hindi natapos na kalsada sa Zamboanga del Norte. Bagaman hindi na nagbanggit ng karagdagang detalye si Laurel, tiniyak naman nito na kanyang iuulat kay Pangulong Bongbong Marcos ang magiging findings sa isinasagawa nilang validation sa mga nasabing proyekto. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. Congressman Spratly, 1st District, Fish District Representative Wenner Contingino, 26 na sandali makalipas ang ikapito ng morning. Maglalabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang executive order para sa emergency procurement ng palay upang maibsan ang pagbagsak ng presyo na dulot naman ng masamang panahon. Ayon sa Department of Agriculture, bumaba muli ang farm gate price ng palay sa 8 hanggang 10 piso kada kilo at sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, lalo na sa mga binaha, bumagsak pa sa hanggang 6 na piso na lamang ang kada kilo. Kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapalawig ng import ban ang hindi bababa sa 30 araw at posibleng hanggang katapusan ng taon, pagpapatupad ng floor price sa palay, emergency pagbili ng palay sa National Food Authority sa halagang 17 piso kada kilo para sa wet palay. Kasama rin ang pagbabawal sa mga local government unit at ahensya ng pamahalaan na bumili ng imported rice at pag-upa ng pribadong bodega ng NFA para sa dagdag na imbakan. Samantala, inirekomenda rin ng rice millers at traders ang 2 buwang extension ng import ban upang masiguro ang proteksyon sa mga lokal na magsasaka dito sa bansa.
Pasada Balita. Aminado ang Department of Energy na wala silang kapangyarihan na itigil ang pagpapatupad ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa kabila ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Sa plenary deliberations ng 2026 General Appropriations Bill, tinanong ni Gabriela Porteles Representative Sara Elago kung may magagawa ba ang DOE upang mahinto ang pagpapataw ng buwis sa krudo. Ayon sa ahensya, kailangan na ng bagong batas dahil paso na ang probisyon ng train law na nagbibigay ng opsyon para suspindihin ang buwis. Sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na bukas sila sa ideya ng suspensyon at susuportahan sakaling maghain ng panukala sa Kongreso, pero nakasalalay pa rin ito sa magiging fiscal policy ng Department of Finance. Pasada Balita. Tiniyak ng liderato ng Kamara ang pagpapalakas sa agricultural activity at kabuhayan sa bansa. Kabilang dito ang pagpapalawak ng storage at distribution infrastructure na bahagi naman ng layunin na maitaguyod ang mas matatag na sektor sa agrikultura. Sa ginanap na strategic dialogue sa mga magsasaka sa Kawayan City, Isabela, tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang responsabling pagpopondo at pagpapanumbalik ng kumpiyansa ng publiko sa Kongreso sa pamamagitan ng targeted farmer support. Lain nitong matiyak ang suporta ng mga lokal na magsasaka at matulungan ng mga ito sa hamong kinakaharap ng kanilang sektor. Sa ilalim ng 2026 proposed national budget, magiging available ang cash assistance at crop insurance para sa 1 milyong magsasaka dito sa bansa. Pasada Balita. Tala Malacanang, tiniyak na magiging maayos ang 2026 national budget. Detalye mo, Patrol 13, Gilbert Verdes. Siniguro ng Malacanang na magiging maayos ang pambansang budget at hindi raw matutulad sa 2025 national budget na una nang inilarawan ng iba na pinakakurap na national budget ng bansa. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makakaasa ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi anya makapayag ang Pangulo sa mga maanumalyang proyekto. Naipakita na raw ng taong bayan ang pagkagalit at ito rin ang nararamdaman ni Pangulong Marcos. Magserbing aral niya ito sa mga naglagay ng insertions at matuto na sa kanilang mandato na maging tunay na public servant. Ginit pa ni Castro na ang nais talaga ng Pangulo ay budget na tama at maibigay sa tamang programa para sa kinabukasan at kapakinabangan ng taong bayan. Dagdag ni Castro na una na rin nagpahayag ang Pangulo na kapag may nakitang anomalya sa gagawing budget sa susunod na taon ay ibibito rin ito ng Presidente. Patrol 13, Gilbert Verdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mula naman sa Business Mirror, kinukonsidera ng Department of Information and Communications Technology ang paggamit ng blockchain upang maiwasan ang katiwalian sa pamahalaan lalo na sa usapin ng pambansang budget. Ayon sa DICT, maaaring gamitin ng pamahalaan ng blockchain upang masigurong mahihirapan ang sinumang nais mag-tamper o magbura ng mga transaksyon at upang matulungan ng publiko na tignan kung saan napupunta ang pera ng bayan. Magiging mainam din, anila, ang paggamit ng blockchain para o dahil ipinapamahagi nito ang impormasyon, kaya't hindi ito basta-basta madidelete o mawawasak. Samantala, tinabi naman ni Polygon Labs CEO Mark Borion na ang paglalagay ng pambansang budget sa blockchain, isang matapang na paninindigan sa pagpapalaganap ng pananagutan sa mismong pamahalaan. Pasada Balita. Mula naman sa Business Mirror, malaki ang magiging epekto sa pambansang ekonomiya kung ibababa sa 10% ang value-added tax rate mula sa kasalukuyang 12%. Ito ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, sa gitna na rin ng usapin ng fiscal consolidation at ng pambansang budget. Sinabi ni Yusek Adriano na ang pagbaba ng VAT sa 10% ay may katumbas na bawas sa national revenue na aabot sa 330 billion pesos kada taon. Katumbas
ng nasa 1% ng gross domestic product o GDP ng bansa. Kung babawasan din anya ang VAT, lalapad pa ang fiscal deficit mula sa 2025 target nito na nasa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% at maaring madagdagan pa ang pambansang utang. Gayunman, kung naisaan niya talagang ibaba ang buwis, ignite ni Yusek Adriano na dapat mabawasan din ng nasa 300 bilyong piso ang gastos ng pamahalaan kada taon pero maapektuhan naman ang ilang programa ng pamahalaan. Pasada Balita. Mahigit 50 mga abogado, mambabatas at kinatawan ng civil society groups ang nanawagan sa International Criminal Court na pagkalooban ng disciplinary sanctions si Attorney Nicholas Kaufman, ang mismong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil anila sa pagkalat ng disinformation. Ayon sa mga human rights advocates at pamilya ng mga biktima ng drug war, paulit-ulit na ginugulo ni Attorney Kaufman ang mga records sa ICC upang itulak ang hiling na interim release ng dating Pangulo. Binigyan din ng grupo na noong Setyembre 26, mali ang paglalahad ni Attorney Kaufman sa pahayag ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro nang sabihin niyang hindi tututol ang pamahalaan sa pansamantalang paglaya ng dating presidente. Ngunit sinabi lamang ni Jose Castro na tatanggapin ng Pilipinas ang anumang desisyon na gagawin ng ICC. Dagdag pa ng koalisyon noong Hunyo 12, mali rin ang sinabi ni Attorney Kaufman na sumang-ayon ng ICC Office of the Prosecutor sa interim release ng dating presidente na agad namang itinanggi ng mismong prosekusyon sa sumunod na court filing. Iginit ng mga grupo na nagdulot ito ng kalituhan sa mga biktima at maging sa mga mamahayag na nag-uulat sa kaso kaya't hinihiling nila ang karampatang parusa para sa nasabing abogado. Pasada Balita. Palag naman si Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman kaugnay sa hiling na interim release nito mula sa kustodiya ng International Criminal Court. Kasunod na rin ito ng dokumentong inihain ni Kaufman sa ICC Pretrial Chamber 1 noong September 26 na nagsasabing hindi tumututol ang pamahalaan sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ginamit ni Kaufman bilang batayan ang pahayag ni Jose Castro sa isang press briefing matapos hingan ng reaksyon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte hinggil sa posibleng third country host na tatanggap sa ama nito. Iginit naman ni Jose Castro na tila kabisado na ni Kaufman ang pagbaluktot sa katotohanan. Nilinaw naman ng palace official na walang anumang papel at hindi nakikialam ang Marcos administration sa kasalukuyang kaso ng dating Pangulo sa ICC, partikular sa hirit nitong interim release. Wala rin anyang opisyal na posisyon ang pamahalaan na nagpapahiwatig ng suporta sa hiling ng kampo ng dating Pangulo. Gayunman, iginiit ni Castro na igagalang ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang magiging pasya ng ICC bilang bahagi ng legal na proseso. Pasada Balita. Isa na namang malaking kasinungalingan. Ito naman ang tugon ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro sa pahayag mismo ni Vice President Sara Duterte na nagsasabing hindi matatag ang pamahalaan at ginagamit lamang ito ng ilang individual at opisyal para sa pansariling kapakinabangan. Ayon kay Jose Castro, ginigiba lamang ng mga tinawag niyang obstructionist ang pamahalaan at nais ng mga ito na siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Jose Castro, malinaw na matatag ang pamahalaan at marami nang nagagawang maganda at mabuti. Ang problema lamang anya, may mga taong nagbubulag-bulagan o sadyang ayaw makita ang mga positibong pagbabago. Sinabi rin ni Jose Castro na marami nang tumitestigo sa mga anomalya sa ilang proyekto ng pamahalaan at dapat tandaan na ang Pangulo mismo ang nagbunyag at nagpasimula ng nasabing investigasyon. Punto pa ng Palace official, hindi ito tulad ng nakaraang administrasyon na walang anumang paglalantad sa ganitong uri ng anomalya kasabay ng pagsasabing hindi hahayaan ni Pangulong Marcos na hindi manatiling matatag ang Pilipinas.
Pasada Balita. Naniniwala naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na oras na lamang ang hinihintay para maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kina Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Justice Secretary Vitaliano Vit Aguirre. Kaugnay ito sa kinakaharap na kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Conti, makailang beses nang binanggit sina De La Rosa at Aguirre sa mga court documents, partikular sa public redacted version na ipinost sa website ng pre-confirmation brief ng prosekusyon ng ICC. Batid naman na anya marahil ng senador na maari siyang ipaaresto ng korte lalo't siya ang naging hepe ng Philippine National Police nang ilunsad ang gyera kontra illegal na droga. Gayunman, aminado si Conti na ang tanging tanong na lamang ay kailan ilalabas ang mandamiento de aresto. Una nang inihayag ng mambabatas na nakahanda siya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya kaugnay sa mga kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Naniniwala naman si VP Sara na hindi na kaya ng International Criminal Court na isecure ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, pagmamalupit ang ginagawa ng ICC sa kanyang ama dahil sa pagkulong sa dating Pangulo kahit wala pang petsa para sa trial at confirmation of charges nito. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi pa nahatulan ng dating Pangulo para ikulong ng ICC. Nabatid na kamakailan lamang, sinabi mismo ni VP Sara na natagpuan ng walang malay na ang kanyang ama sa mismong silid nito sa detention facility ng ICC. Pasada Balita. Ipapabalita, ipinagutos na ng panel of prosecutors ng Department of Justice na humarap ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa preliminary investigation kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, abogado ni Ang, simula Oktubre 13, iniurong sa Nobyembre 13 mula October 13, iniurong sa Nobyembre 13 ang preliminary investigation sa nasabing kaso dahil sa mga karagdagang ebidensya na ibibigay o materyales na ibibigay sa mga respondent. Makatutulong din anya ito para mabigyan din sila ng sapat na oras para pag-aralan ng maigi at konsultahin ang kanilang mga kliyente bago magsagawa o bago gumawa ng counter affidavit. Bukod kay Ang, inobliga rin ng panel na dumalo sa preliminary investigation ang kinatawan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para sa clarificatory questioning ng mga prosecutor. Bibigyan naman ng pagkakataon ng DOJ ang mga complainant na maghain ng reply affidavit para sa isusumiteng affidavit ng mga respondents bago maglabas ng resolusyon sa mga kaso. Pasada Balita. Suportado naman ng Department of Budget and Management ang pagtataas ng pondo para sa sektor ng edukasyon. Kasabay nito, tinak mismo ng DBM ang kanilang pagkipag-ugnayan sa Kongreso para sa mabilis na pag-aproba ng mas mataas na alokasyon, partikular para sa mga state universities at colleges. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, alinsunod ito sa mismong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilipat sa iba pang priority programs ng pamahalaan ang mahigit 255 bilyong pisong pondo na para dapat sa flood control project. Hinimok naman ng kalihim ang Kongreso na aprubahan ang mas mataas na appropriations para sa mga SUC dahil edukasyon anya ang nangungunang prioridad sa National Expenditure Program kasabay ng pag-asang tataas ang enrollment sa susunod na taon. Pasada Balita. Magbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala. Philippine Standard Time. Kung Wener, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8.
Natagpuan na ang dalawang mangingisdang naiulat na nawawala sa Mansalay Oriental, Mindoro matapos pumalaot sa kasagsagan ng panalasa ng bagyong Ompong. Nakita ang dalawang mangingisda ng ilang lokal na mamalakaya sa San Agustin o ng San Agustin. Anila, dehydrated at nanghihina ang katawan ng mga nasabing mangingisda kaya't agad na idinala sa ospital para sa paunang lunas. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ng mga mangingisda at natagpo ang ligtas at buhay ang kanilang mga minamahal sa buhay. Pasada Balita. Samantala, ipinaubaya na ni House Speaker Faustino Boji III sa Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure ang kasong kinakarap ni dating ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co matapos ito magbitiw bilang kongresista. Ayon kay Speaker D, wala na silang jurisdiction kay Ko dahil naghain na ito ng resignation letter sa Office of the Speaker at House Committee on Ethics and Privileges. Aminadong leader ng Kamara na nabigla ang mga mambabata sa hakbang ni Ko. Binigyang diin ng House Speaker ang pangangailangan na makauwi ng bansa ng dating kongresista para sagutin ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Samantala, muling nagtungo ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya sa headquarters ng DOJ para sa pagpapatuloy ng evaluation sa kanilang aplikasyon para sa Witness Protection Program at case build-up sa issue naman ng katiwalian sa mga flood control project. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, mahaba pa ang guguguling panahon ng mag-asawang Diskaya dahil chinachane or paunti-unti lamang anya ang ibinibigay nilang impormasyon kaugnay sa nasabing usapin. Kaugnay nito, hinikayat ng kalihim ang mga sumasailalim sa naturang verification na magsabi na ng buong katotohanan. Samantala, sinabi naman ni Justice Spokesman at Assistant Secretary Miko Clavano na nagpaliwanag na si Ate Sara kaugnay ng kanyang finger heart gesture. Ngunit, iginit ni Asik Clavano na mabigat ang investigasyon ng pamahalaan sa naturang issue kaya't nararapat na kumilos ng naaayon ang mga taong bahagi ng nasabing pagsisiyasat. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Mabot na sa halos 3 bilyong pisong halaga ng buwis ang nakolekta ng gobyerno mula sa mga technology firms sa ilalim ng 12% value-added tax sa mga digital services. Batay sa datos ng Bureau of Internal Revenue, ang koleksyon ay simula noong Enero. Sa nasabing halaga, 1.6 billion pesos ang binayaran para sa business-to-customer transactions, habang ang business-to-business ay umabot naman sa 1.14 billion pesos. Nakasad sa Republic Act 12023 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Oktubre na nakarang taon, ang batas na nag-uutos sa mga foreign digital platforms na magbayad ng VAT sa mga serbisyo nila sa Pilipinas, kabilang ang online search engines, marketplaces, cloud services, online media, online advertising at digital goods. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinatawa ng parusang kamatayan ng dating Agriculture Minister ng China dahil sa kaso nitong may kaugnayan sa korupsyon. Sa inilabas sa pahayag ng People's Court of Changchun, magkakaroon ng 2 taong reprieve si Tang Renyan. Nagugat ang kaso dahil sa sinasabing pagtanggap ni Tang ng cash at suhol na nagkakahalaga ng 268 million yuan o mahigit 2.1 billion pesos mula noong 2007 hanggang 2024. Patay sa record ng korte, ang mga suhol na tinanggap ng dating Agricultural Minister nagdulot ng malaking kawalan sa interes ng Estado at mamamayan.
Kinumpirma rin ng nasabing korte na inamin ng dating opisyal ang krimen na nagawa nito at inihayag ang kanyang lubos na pagsisisi. Ang tanong, kailan mangyayari sa Pilipinas ang ganitong sintensya? Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Epe ng Philippine National Volleyball Federation pinapurihan sa matagumpay na Men's World Championship ng FIVB. Alamin po natin ang sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss Jan at Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Nagpapasalamat si Philippine National Volleyball Federation President Tat Suzara sa mga volleyball fans dahil sa matagumpay na pagdaraos ng International Volleyball Federation Men's World Championship sa Pilipinas. Ayon kay Suzara, maraming mga hamon pagdating sa pag-host ng isang global volleyball event. Ngunit nakakatuwaan niyang isipin na alam na ng buong mundo na kaya maging host nation ng Pilipinas pagdating sa volleyball. Matatanda ang naging back-to-back champions ang Italia matapos itong talunin ng Bulgaria sa championship match ng naturang torneo, kung saan isa-isang binigay ng Alas Pilipinas ang tropeo kay Italy team captain Simone Giannelli. Samantala, nasa third place naman ang Poland matapos talunin ng Czech Republic sa battle for bronze match. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Makinig po dun sa mga in love sa pagkain. Relax. Okay. Alam niyo po ba na hindi lamang ang puso ang dapat pinag-iingatan kundi ang pangtunaw? Ang impatyo na kilala rin bilang dyspepsia. Yung pala yun. Kala ko. Tumutukoy sa hindi komportabling pakiramdam o sakit sa itaas na bahagi ng tiyan. Maaaring simple lamang ito, ngunit kayang sirain ng impatyo ang araw mo naman. Madalas na nagmumula ang empatyo sa sobrang pagkain at mabilis na paglunok. Makinig kayo doon sa mga mahilig swallow. Upang maiwasan ito, inirekomenda ng mga eksperto ang makinig, slowly but surely swallow o dahan-dahang pagkain. Pag-swallow, pag-iwas sa sobrang mamantikang pagkain. Yan, tama. At regular na pag-inom ng tubig matapos mag-swallow. Dapat naman talaga. Mahalaga ring huwag humiga agad. Yan. Huwag mahiga agad at magpakamot ng tiyan. Patapos kumain, upang bigyan ng oras ang inyong tiyan na makapagtunaw ng maayos. Ayon din sa mga eksperto, ang tama at disiplina sa pagkain ang pinakamainam na pangontra laban sa impatyo. Ito, idagdag ko lang sa doktor namin, kay payo ni Dr. Montagot dito sa clinic namin. 2 to 3 hours kung bago ka matulog. Kailangan Hindi pwede sa akin yan. Bakit? Kasi pagkakain, siguro pinakamatagal na 1 hour. 1 hour. Pahinga. Doon sa gabi. Kaya ako, 2 to 3 hours. But, halimbawa, kakain ka ng 6 p.m. Ito, payo naman ni Dr. Montagot. 6 p.m., halimbawa, o 7 p.m. Tulog ka ng mga 10, ganun. Mahirap yun. Mahirap. Ito lang, habol lang. Pumasok lang sa isip ko. Ang tawag daw sa sobrang kain, pagka sa Pilipino, impatyo. Pero pagka sosyal, impatuation. Isa pang last na lang. Isa pa. Para bumaba yung kinain mo, uminom ka ng maligamgam na tubig. Ang sabi naman yung pag-detox sa umaga. Umaga. Bago ka mag-almusal, maligamgam or mainit na tubig. Tama rin yan. Iwas sa infatuation, Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ito na nga po ang latest sa showbiz. Todo bigay ang performance ni Gladys Reyes sa eksena ng isang teleserye na kinailangan niyang humingi ng paumanhin sa mga extra na kanyang sinampal ng malakas.
Grabe naman. Parang hindi nasampal yun. Double tap. Double tap yun ah. Sa isang viral video, makikitang maamong yumayakap si Gladys sa... Parang hindi sampal yun ah. Parang hagupit yun. Parang latigo yun ah. Yumayakap si Gladys sa ilang extra na kanyang nasampal ng malakas. Sabay giit na kasama ang kanyang pananampal sa script. Makikita naman ang mga ka-eksena ni Gladys na napapatawa na lang sa kanilang naranasan. Habang natutuwa naman, parang iba na. Habang ang mga nasa natuwa naman ang mga nasa social media sa dedikasyon ng aktres hinggil sa pagganap ng mga kontrabida roles. Matatandang ilang mga nakababatang artista na rin ang nagpahayag ng karangalan nilang masampal ni Gladys sa eksena katulad ni Thea Tolentino at Jassy Busran. Pero isa pang malakas sumampal. Maricel Soriano. At isa pa. Celia Rodriguez. Cherry Hill. Cherry Hill. Ay, oo, tama. Cherry Hill. At isa pang mahirap maging girlfriend. Ay. Alam mo ka, sa tunay na buhay? Volleyball player. Ay, oo. Dahil pag sinampal ka yan, talsik ang ulo mo, mukhang bola. Okay na, sige na. Isa pang mahirap sa volleyball player, alam mo? Malakas sila sa muscle control. Kaya pala yung isa humiwalay na. Ha? Sino? Ay, wag na natin ituloy. Iskupan mo ako dun, ha? Paalam na tayo. Utakin na lang natin yung good news. Dadala tayo dun sa sampal, eh. Pero ito, hindi tayo masasampal nito kasi ang layo, eh. Ay, pagka hindi natin binati yan, masasampal tayo niyan. Happy birthday nga pala kay Romel Adobas ng DWIC Finance Admin Officer ng Davao na maghahanda po ng adobo ngayon pong araw ng kanyang pong birthday. O siya, sige, tayo po ay nagpapaalam na sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Alid Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Bañez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po. Susunod na, nandiyan na po sila, walang iba, kompletos recados, karambola. Oras, Congressman Juaner, ganap na pong alas 8 na ng umaga. Ito na! Happy weekend! May finger heart to. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trend.